Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong pastor, Pastor John Mark T. Calindongan, ay bumabati po sa inyo mula po sa aming family, Lindongan family, at sa ating pong church, Lifehouse International Baptist Church of California, ay muli po, binabati po kayo ng maligaya at masaganang Pasko. And of course, advance Happy New Year, sapagkat ilang araw na lang ay bagong taon na. And alam niyo po mga kapatid, nung kami nakaraang taon po, nung kami umuwi sa Pilipinas, ay na-miss namin yung mga kakanin, yung bibingka, yung sapin-sapin, yung mga pagkain po ng Pasko. And alam ko po sa inyo, marahil maya-maya sa inyong kainan o siguro last night siguro, ay meron kayong mga masasarap na pagkain, mga bibingka, mga ube, mga siguro cake, siguro ice cream, kung ano man. And alam niyo po, um, kulang ang kasiyahan ng Pasko, maski meron kayong pagkain, marami, andiyan ang kamag-anak, andiyan ang mga sa buhay, kulang ang kasiyahan ng Pasko pag po wala ang Panginoong Hesus. Hindi magiging kompleto ang Pasko pag wala ang Panginoon. Hindi magiging masaya ang Pasko kung hindi pag-uusapan ang Panginoon. Hindi magiging masaya ang pagbubukas ng regalo nang hindi mo natatanggap ang dakilang regalo na ibinigay ng Panginoon, the free gift of salvation. Now, kung ikaw, this very hour, ay nasa church, kung hindi mo pa alam na kung ikaw ay mamamatay sa oras na to, at hindi mo alam kung saan ka tutungo, ngayon ang oras, ngayon ang panahon, para tanggapin mo ang dakilang regalo ng kaligtasan na ibinigay at ibinibigay ng Panginoong Hesus. Now is your time for your salvation. And give me a few minutes para po ating pag-usapan at balikan kung ano-ano ba itong mga regalo na ibinigay ng Panginoon sa atin. Now, if you have your Bibles with you, 2 Corinthians 9:15. 2 Corinthians 9:15. I hope and pray, yes, Kapaskuhan, yes, Thursday, Pastor, hindi naman linggo ngayon eh. Yes, dapat meron tayong dalang Bible. Amen? Now, every time na tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral at pag-uusap ng salita ng Panginoong Hesus, dapat po lagi tayong meron dalang Biblia. Amen? Ang tunay na mananampalataya, ang sabi ng Bible, tayo po ay mga sundalo ng Panginoong Hesus. Ngayon, kung tayo ay sundalo, ang ating armas ay ang ating mga Bibles. Yan po ang ating baril, yan ang ating panlaban, yan ang ating panangga, ang salita ng Panginoong Hesus. Kaya po dapat lagi tayong merong dalang mga Biblia. Maganda po yan merong mga Bible app sa cellphone. Maganda po yan. Pero po mga kapatid, every time na may pag-aaral sa simbahan, dalhin niyo po ang inyong mga Biblia. Muli po, 2 Corinthians 9:15. 2 Corinthians 9:15. Ito po ang sabi ng Bible. Thanks be to God for His indescribable gift. Now, gusto ko pong inyong guhitan o kulayan yung salitang indescribable gift. Ano ibig sabihin ito? Ito po yung mga regalo na hindi mo maipaliwanag, na hindi mo ma-describe. Now, ang sabi ng Webster Dictionary, indescribable means something is too extreme, something is too intense or complex or unusual to be adequately expressed in words. Ibig sabihin, wala kang makitang salita para i-describe ang regalo ito. Now, tumalon po tayo sa Luke 2:11. Luke 2 verse 11. And probably some of you in our church, you've already read this verse. Now, this verse is connected, or it's really from the birth of Christ. Luke 2:11. Luke 2:11. Now, the Bible says, for unto you is born, now, ipinanganak sa araw na to, for unto you is born this day in the city of David. Ano yun? Karugtong, a Savior who is Christ the Lord. Ngayon, ang sabi ng Luke 2:11, merong isang batang ipinanganak. Merong isang batang ibinigay. Ang sabi ng Bible is going to be our Savior, tagapagligtas, who is Christ the Lord. Hindi lang siya ating Savior, who is also our Christ
the Lord. Ano ibig sabihin ng Christ the Lord? It means Jesus is the divine anointed Messiah, which is Christ, who holds ultimate authority and power and rulership, Lord, over all creation. Siya yung ultimate authority, ultimate power, and ultimate ruler over all creation. Siya ang hindi lang siya tagapagligtas, siyang nagkokontrol at nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa buong mundo. Now, mga kapatid, now, alam niyo po ang Kapaskuhan, now, lahat naman tayo siguro ay, we love gifts. Now, siguro, wala sa inyo o sa ating lahat ang ayaw ng regalo. Now, if I'm going to ask you, sino sa inyo, now, be honest, sino sa inyo ang ayaw makatanggap ng regalo? Taas ng kamay. Now, siguro, hindi ko kayo nakikita, pero siguro maya-maya, itetext ko si Pastor Ronald, tatanungin ko, sino ang nagtaas ng kamay na may ayaw ng regalo, hindi natin ririgaluhan? Ano? Now, but I hope na wala nang taas ng kamay. Ano? But if I'm going to ask you right now, sino sa inyo ang may gusto ng regalo? No, mas kano regalo? Ano? Mas kano? Siguro iPhone 17, depende, Sino sa inyo ang may gusto na regalo? Siguro, now, hindi ko man kayo nakikita ngayon. Sigurado ako, nakataas ang inyong mga kamay, siguro pati paa. Bakit? Kasi lahat tayo ay gustong makatanggap ng regalo. Now, siguro, hindi ko alam kung mamayabang inyong exchange gift o nung nakaraan ay nagbigay ka ng regalo. I mean, you're expecting to receive the gift. Bakit? Kasi gusto mo ring makatanggap ng regalo. Pero mga kapatid, since na pag-uusapan ng regalo, ang mga regalo nating natatanggap, ito po yung mga regalong merong pagkasira. Sabihin, merong expiration, naluluma, nagiging nawawala sa panahon, nasisira, naluluma. Sa mga merong mga flat, sa merong mga may TV, di ba? Nauso yung mga TV makakapal, di ba? Yung makakapal pa, yung laki ng likod, di ba? Nauso yun, di ba? Pagkatapos, siguro mga ilang taon nagkaroon ng flat screen, di ba? Pagkatapos ng flat screen, di ba nakabasa, flat screen, 1080p resolution. Tapos may lumabas naman, high definition. Tapos may lumabas naman, OLED. May lumabas naman, QLED. May lumabas naman, 4K. Tapos sumunod, 8K. Now, ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng bagay, nagbabago, naluluma. Yung meron mga iPhone sa inyo, di ba merong iPhone 1. Ngayon, iPhone 17. Magkakaroon ng iPhone 18. Now again, ang ibig sabihin po, ang mga bagay na meron tayo ngayon, ito yung mga bagay, ang design nila ay maluma at papalitan. Di ba? Yan po ang mga regalo na ating natatanggap. Bumibili tayo ng mga laruan para sa ating mga anak, para sa mga bata, bago magpasko, sira. Di ba? Ibig sabihin, lahat ng bagay na ating natatanggap sa mundong ito ay merong expiration. But I have good news for you. But when God stepped into time through a manger in Bethlehem, the Lord Jesus, the Lord God, He introduced a gift of a completely different nature. Ibig sabihin, binigyan tayo ng regalo na kakaiba. Binigyan tayo ng regalo na hindi nabubulok. Binigyan tayo ng regalo na hindi nasisira. Binigyan tayo ng regalo. It is not a one-time donation. It is a gift, regalo, na panghabang buhay. Amen. Walang pagkasira. Kaya po mga kapatid, yung mga nagtuturo ng kaligtasan daw ay nawawala, ay nakakalungkot. Sapagkat ang regalo ng Panginoon, ito ay regalo ng kaligtasan na kung ikaw ay ligtas ngayon,
ikaw ay ligtas magpakailanman. Amen? Hindi mawawala. Yes, nagkakasala tayo. Yes, tumatalikod ng karamihan. Pero mga kapatid, once you are saved forever. Amen? Hindi mawawala ang kaligtasan. Pastor, bakit si kapatid na ganito hindi nagbago? Bakit si kapatid na ganito masama pa rin ang ugali? Bakit si kapatid na ganito parang walang nagbago? Let me tell you this, kaya hindi nagbago, kaya masama pa rin, kaya walang pagbabago, kasi wala sa kanya ang Panginoon na nagbabago ng buhay. Bakit? Kasi kung ang Panginoon na nagbabago ng buhay ay nasa buhay mo o nasa buhay niya, dapat merong pagbabago. Amen? Bakit? Kasi ang Panginoon, siya ang Diyos ng pagbabago. Now again, ang ating pong subject ngayon pong umagang ito ay the gift that keeps on giving. The gift that keeps on giving. O regalo na patuloy na nagririgalo. Regalo na siya, pero nagririgalo pa rin siya. Ano? Now, in 1925, ay merong isang lalaki, ang pangalan niya po ay Victor. Ang ginawa niya ay in-apply niya, he applied for a trademark yung salitang the gift that keeps on giving. Sa kanya po nanggaling yan, ano? Ang sabi niya, siya po ay nagbebenta ng mga kung anong bagay. Ang sabi niya, the reason I'm putting a trademark on this phrase sapagkat gusto kong malaman ng mga tao na yung aming binebenta ay hindi lang panandalian. Ang aming binebenta ay hindi mo lang magagamit ng sandalian. Ang gusto niyang ipaalam na ang kanilang regalo, na ang kanilang mga ibinebenta, ito ay iyong magagamit sa mga darating na mga kapanahunan. Ibig sabihin, magiging matibay. Now, what is the gift that keeps on giving? Now, it implies that any present na ibinibigay, na makukuha, ito po ay magbibigay ng kasiyahan ng paulit-ulit. Na pag naka-receive ka ng brand new phone, brand new TV, masaya ka pag nakuha mo, maya-maya, bukas malungkot ka na kasi meron ng mas bagong telepono. Pag nakuha mo yung pinakamagandang TV, sabihin mo ng pinakamaganda. Bukas makalawa yung TV mo, luma na kasi meron ng mas bago. Now, meron po tayo pag-uusapang 3 puntos, mga kapatid, tungkol sa regalo na nagririgalo. Number one, God keeps on giving new life. Amen. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng bagong buhay. Somebody say amen. Bagong buhay. Na gusto ko pong ulitin, hindi po ito ay isang renovated life. Hindi po itong buhay na pinaganda, pininturahan, nilagyan ng masilya, nilagyan ng tagpi-tagpi, nilagyan ng kung ano man papaganda. Hindi po. Ang Panginoon po, pag nagregalo, ito po ay regalo ng bagong buhay. I have good news for you. God is in the business of giving new life. Ang Panginoon po ay nagliligtas pa rin ng mga buhay. Now, sa mga, again, sabi ko sa inyo kanina, no, bakit nagkakaroon ng mga walang pagbabago? No? Bakit sinasabi natin, Pastor, ang tagal niya na sa church, pero bakit parang walang nagbago? I mean, kumakanta, nagle-leader, bakit parang panlabas lang? Bakit parang hindi naman ata nagbago? Ano? No, malamang mga kapatid, kaya walang pagbabago kasi hindi tinanggap ang Panginoon na nagbabago ng buhay. Walang pagbabago. Now, marami po sa ating mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya, now listen, if you are saved, what do you mean by saved? Ano ibig sabihin na ligtas? Hindi po ito ibig sabihin ay ikaw ay nagsisimba. Hindi o.
Not because you are attending the church, you are saved. No. Not because you have your Bible with you, you are saved. Hindi po. Not because you are standing in the pulpit, you are saved. No. Not because you grew up in the church. No. Not because you know how to pray, you know how to sing, you know how to lead the kids. Teacher, it means you are saved. No, hindi po. Ang lahat po ng bagay na yan ay maganda. Pag sinabi nating ligtas, ito po yun. Kung kayo ay mamamatay sa oras na to at alam mo na ikaw ay patungo sa langit na bayan, then you are saved. Kung ikaw ay merong pag-aalinlangan, if you have any doubts that if you will die, let's say if you die right now, you are not going to heaven, you are not saved. But I have good news for you. Maaari kang maligtas sa oras na ito. Bakit? Sapagkat ang Panginoon po ay nagbibigay at magbibigay at gustong ibigay ang bagong buhay. God keeps on giving new life. Now, ang sabi po ng Bible, Pastor, meron akong mga simbahang napuntahan. Ang sabi, gumawa raw ng 10 utos maliligtas. 10 utos. Now, let me ask you this. Sa araw na to, sa 10 utos, ilan na ang nababali mo? 1, 2, 3. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, even though we follow the 9 and missed 1, we are guilty of all. Ano ibig sabihin yan? Sundin mo man ang 9 at nabali mo ang 1, hindi ka karapat-dapat. So ibig sabihin, ang 10 utos ay hindi makapagliligtas. Amen. Pastor, ang sabi, sumanib ako sa grupong ito, ako ay maliligtas. Maganda po iyan. Pastor, ang sabi, gumawa raw ako ng mabuti, ako ay maliligtas. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang ating mabubuting gawa, our good works, they are as filthy rags in the sight of God. Meaning, ang ating mabuting gawa ay basahan sa tingin ng Panginoong Hesus. Kung ito ay basahan, ito ay marumi, ito ay hindi makapagliligtas. Ngayon, Pastor, papaano ako maliligtas? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now, siguro marami sa inyo. Now, listen, church. Now, dapat memorize mo to. Di ba? Dapat kabisado mo to kung ikaw ay ligtas. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life, or eternal life, or bagong buhay. Ang sabi ng Bible, in John 3:16, ang sino man. Now, hindi mahalaga kung sino ka. May pinag-aralan, educated or not, you're young, you're old, you're professional or not, business owner or not. Ang sabi ng Bible, everyone, maski sino, maski ano ka pa man, kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. God still offers new life, and God is still in the business of giving new life. Iyan po ang regalo ng Panginoon na ibinigay sa atin. His birth, His life, His death, His burial, His resurrection, and His ascension, iyan po ay hanggang ngayon ay napaka-powerful at nagbibigay ng pag-asa sa atin na kung tayo man ay mamamatay, na kung tayo man ay kukunin ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Bible ay merong tayong langit na bayan. Bakit? Sapagkat ang Panginoon po ay nagbibigay at nagbigay ng bagong buhay. Now listen to what Apostle John says in 1 John 5:11. 1 John 5:11. And this is the testimony, God has given us eternal life. And this life is in His Son. Napakalinaw po. Binigyan tayo ng
buhay na walang hanggan or ng bagong buhay. At itong bagong buhay na ito ay kanino manggagaling? Kanino nagmula? This life is in His Son. Kung wala po ang anak ng Panginoon, kung wala ang Hesukristo po, at kung wala ang Hesukristo sa iyong buhay, wala kang buhay na walang hanggan. Pastor, relihiyoso ko, mabuti yan. Pastor, kumakanta ako, mabuti yan. Pastor, nag-offering ako, mabuti yan. Pastor, umatin ako ng church, mabuti yan. Pero kung wala ang Panginoong Hesus, kumakanta ka man, relihiyoso ka, may Bible ka man, ikaw ay nagmamay-ari ng pinakamalaking Bible sa buong mundo. Kung wala ang Panginoong Hesus, ikaw ay patungo sa impyerno. Amen? Ikaw ay patungo sa lugar ng kapahamakan. Ikaw ay patungo sa lugar ng kaparusahan. Bakit? Hindi hindi nais ng Panginoon pumunta ka doon. Hindi. Ang nais ng Panginoon, makasama ka sa langit na bayan. Kaya ang maraming tao ang napupunta sa impyerno sapagkat pinili nilang tanggihan ang regalo ng kaligtasan ng Panginoong Hesus. God is giving new life. Now, ating balikan yung sistema ng ating kaligtasan, yung ating kasalanan. Now, when God created Adam and Eve, di ba? Inilagay sila sa Garden of Eden. Kompleto, may pagkain. Pero sabi ng Panginoon, okay, gawin niyo lahat, pero, isang bagay lang. Huwag niyong kakainin yung puno, yung bunga ng pagkakakilala ng masama at mabuti. Huwag niyong gagalawin, huwag niyong kakainin. Now, I'm sure, ang paliwanag doon ay huwag kayong lalapit, huwag kayong titingin kasi baka matukso kayo. Now, you know the story. Si Eva, pumunta, kinain. Adan, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, kagatin mo to. Now, hindi naman sinabi ng Bible kung anong klase ng prutas. Halimbawa ng mansanas. Adan, mahal mo ba ako? Kagatin mo nga itong mansanas. Ganun na yun. So, noong sila'y sumuway sa Panginoon, noong sila'y sumuway, ako po'y naniniwala, it's not about the fruit. Hindi ito tungkol sa prutas. Ito po ay tungkol sa pagsunod. Diba? They disobeyed God. Sabi ng Panginoon, wag, pero ginawa nila. So because of that, ay nagkaroon tayo ng separation. Separated by sin. Nahiwalay tayo sa Panginoon sapagkat gawa ng ating kasalanan. Yung pagsuway. Ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. So, ibig sabihin, pumasok yung kamatayan. Okay? Pumasok yung pagkakahiwalay. Bakit? Sapagkat gawa ng pagsuway. Now, tayo po ay makasalanan. Ngayon, tayo ay patungo sa impyerno. Lahat po tayo. Walang exempted. Lahat po tayo ay patungo sa impyerno. Kaya ang ginawa ng Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang anak. Yan. Diyan ngayon pumapasok yung Kapaskuhan. Ibinigay ng Panginoon yung dakilang regalo para po bayaran yung penalty ng ating kasalanan. Jesus paid our penalty. Binayaran ng Panginoon. Ang sabi ng Bible ngayon, but the gift of God is eternal life. Nung una, for the wages of sin is death. Kasalanan, kamatayan. But the gift of God, nung kapanganakan ng Panginoon, ngayon merong regalo. Kaya ang sabi ng Bible, but the gift of God is eternal life. New life. God gave us new life and new holiness. Yan po yung ating sineselebrate ngayong Kapaskuhan. Nakakalungkot. Maraming mga tao hindi masabing Merry Christmas. Ano sinasabi? Merry Xmas or Happy Holidays. No, dito po sa amin sa Amerika, pag pumunta ka ng mall, wala kang mababasang Merry Christmas. Kasi takot sila na baka yung mga hindi naniniwala sa Panginoon na hindi bumili sa mall.
Kaya walang Merry Christmas. Nakalagay, Happy Holidays. Makikita mo yung mga stores, wala nakabasang Merry Christmas. Bakit? Baka walang bumili. Now, listen, Christians, hindi pwedeng alisin ang pangalan ng Panginoon sa Christmas. Bakit? Kaya merong Christmas sapagkat merong ipinanganak na Panginoong Jesus. Kung walang ipinanganak, walang selebrasyon. Christ is the reason of the season. Na walang, di ba marinig nyo, Happy Holidays. Walang happy, walang kasiyahan kung wala ang Panginoon. Merry Xmas. Now, if we will look deeper on that Merry Xmas, the X, it means Christ in Greek. Kung titingnan ninyo, X ginagamit yan sa Christ. So, maski anong gawin nilang paraan para alisin ang Christ sa Christmas, hindi nila magagawa. Bakit? Kasi walang Pasko kung wala ang Panginoong Jesus. Amen? And because merong kapaskuhan, merong ipinanganak, ngayon merong bagong buhay. Ang Panginoon po, ang regalo sa bawat isa ay ang bagong buhay. Pastor, ang Panginoon po ay napako mahigit 2,000 taon na nakakaraan. I have good news for you. Yung dugong tumigi sa krus ng Kalbaryo is ang kapangyarihan na yan ay walang pagbabago. Yung dugong tumugo sa krus ng Kalbaryo, yan pa rin ang dugo na magbibigay ng kaligtasan sa iyo sa oras na to. Pastor, paano? Ang sabi ng Bible, manampalataya. Kilalanin mo ang Panginoong Jesus. Pagsisihan mong iyong kasalanan. Invite Jesus in your life para maging Diyos ng iyong buhay. Now listen, if you are not yet saved, o kung meron kang pag-aalinlangan, God still is in the business of giving you life. Now, number 2, God keeps on giving in our lives. God keeps on giving in our lives. Ano to? Ang Panginoon po. Now, pagka ikaw ay tumanggap, meron ka ng bagong buhay. Diba? Hindi po natatapos ang blessing ng Panginoon. Once you are saved, hindi sinasabi ng Panginoon, oh, okay, saved ka na, tama na yan. You're good, you're going to heaven. I mean, you're good to go. I mean, that's not how this gift works. Hindi sinasabi ng Panginoon, oy, ligtas ka na, tumanggap ka na sa akin, tama na yan, okay na yan, Dio. Now, not only does God give us new life, He keeps giving in our lives. Ano yung sabihin nun? Yun yung mga blessing. Amen? Now, kayong mga nasa simbahan ngayon, ano ginawa nyo kagabi? Natulog. Diba? Noong natulog kayo ng Sabado, Sabado, ano bang araw yan? Wednesday. No, nung natulog kayo, sino sa inyo ang gumising ngayong umaga? Now, let me guess. Kayo nakakarinig ng aking tinig ngayon, for those of you who can hear my voice, the reason why you can hear my voice, it is because you are alive. Amen? Kaya mo naririnig ang tinig ko ngayon sapagkat ikaw ay buhay. Hindi ka lang ligtas. Ikaw ay ginising ng Panginoong Hesus ngayong umagang ito. Amen? Merong panibagong blessing. Kaya ikaw ay nakapag-iisip ng tama. Kaya ikaw ay nakahihinga. Kaya ikaw ay nakakakita. Sapagkat iyan ay biyaya ng Panginoong Jesus. He keeps giving in our life. Hindi ilang kaligtasan, blessing araw-araw, yung laman ng iyong refrigerator, yung laman ng iyong wallet, yung iyong pamasahe, yung laman ng iyong yung mga inihanda mo kagabi, yung mga ipinanalangin mo, things that you prayed for na tinugon ng Panginoong Jesus, iyan po ay biyaya ng Panginoong Jesus. Ang mga katugunan ng iyong panalangin, iyan po ay biyaya ng Panginoong Jesus.
yung inyong mga pastor sa inyong harapan, yung inyong mga preachers, yung inyong mga teachers, yung inyong mga cook, yan po ay biyaya ng Panginoon sa inyo para kayo ay palakasin at tulungan spiritually. Yan po ating church, yan po ay biyaya ng Panginoon para kung araw ng linggo at merong sama-sama, meron tayong lugar na pagtitipunan, yan po ay biyaya ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Bible, Lamentation 3. Again, meron kayong mga Bible, pakilipat ninyo sa Lamentation 3, verse 22 down to verse 24. Lamentation 3, 22 down to verse 24. Because of the Lord's, ano sumunod? Faithful. Yan. Because of the Lord's faithful love, we do not perish, for His mercies never ends. Inyo, hindi lang kaligtasan ang ibinigay na blessing. Yung palang kaligtasan ng mga kapatid, salvation itself is a blessing. I mean, ako patungo sa impyerno, ngayon ako yung may kaligtasan, patungo na langit. That alone is a blessing. Pero ang sabi ng Bible, because of the Lord's faithful katapatan, faithful love, we do not perish, for His mercies never ends. Yung habag ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon ay walang katapusan. Look on verse 23. They are new every morning. Amen. Hindi luma. Hindi siya kaning lamig. Amen. Hindi siya tira. Hindi siya leftover. Ang sabi ng Bible, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Nalala niyo mga kapatid, when Moses and the Israelites were in the wilderness, ang sabi ng Panginoon, the Israelites said, Panginoon, we're hungry and we need food. Ang sabi ng Panginoon, okay, I'm gonna give you manna. Nalala niyo, di ba, manna? Binigyan sila. Ano ang sabi ng Panginoon? God said, huwag kayong magtatago. Huwag kayong magsesave. Huwag kayong magtatabi. Gusto nyo, kanin nyo lahat ng kaya nyong kainin, pero huwag kayong magtatabi. Ano ginawa ng mga ibang Israelita? Nagtago sila, nagtabi sila, nung kinaumagahan, tinignan nila, ano nangyari? Punong-puno ng mga uod. Yan. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, they are new every morning. Pag ang Panginoon po ay nagpala, laging sariwa, bagong luto, fresh, masarap, mainit, because they are new every morning. Verse 24, the Lord is my portion, therefore I will put my hope in Him. See? Pinapakita ng Panginoon, ako lang, wala lang iba. Ako lang ang makakagawa ng mga bagay na to. Wala lang iba. That's why they said, therefore, I will put my hope in Him. Now, tumalong po tayo sa John 10:10. John 10:10. The Bible says, I have come so that they may have life. Yan. Sabi ng Panginoon, ako ay dumating, ako ay bumalik para magkaroon sila ng buhay and have it, ano sabi? And have it in abundance. Sabihin, sagana. Okay, ngayon, ang ating kaligtasan, yes, masarap, masaya, pero hindi doon natatapos. Ang sabi ng Bible, yes, you are saved, pero merong karugtong o kasunod ng mga blessing. Now, believers, listen to me. Hindi lang po tayo ligtas. Ang sabi ng Bible, merong mga pagpapalang inihanda ang Panginoon para sa atin. Pastor, bakit hindi ko nakikita yung pagpapala? Ba't parang wala naman? Kapatid, makinig ka. Buhay ka, di ba? Pagpapala yan. Amen. Humihinga ka, di ba? Pagpapala yan. Nakakaramdam ka,
di ba? Pagpapala yan. Nakakalakad ka, di ba? Pagpapala yan. Andiyan ang asawa mo, ang nanay mo, ang kapatid mo, mahal mo sa buhay, andiyan ang church, pagpapala po yan. Kaya mo hindi nakikita ang pagpapala, hinahanap mo sa ibang lugar ang pagpapala. Hinahanap mo yung pagpapala na gustong makita ng iyong mga mata. The fact na ikaw ay buhay, humihinga, nagse-celebrate ng Pasko ngayon, that alone is a blessing from God. Pagpapala po mga kapatid. No, kadalasan mga kapatid, sa mga pagsubok natin, sa mga trials, sa mga karamdaman, sa mga problema, kadalasan po ay hindi natin nakikita ang Panginoon. Now, don't get me wrong. Now, lahat tayo dumaraan sa pagsubok. Lahat tayo paminsan para tayong nangihina spiritually. Now, Christians, we are not excused from trials. Maski ikaw ay preacher, ikaw ay pastor, ikaw ay deacon, ikaw ay Sunday school teacher, we are not excused from trials. Darating ang pagsubok sa buhay mo, sa buhay ng mahal mo sa buhay, or sa buhay ng pamilya mo. Dumarating ang pagsubok. Ang kadalasan, yung pagsubok na to ay hindi mo inaasahan. Wala naman sa atin ang umasa or you're expecting this kind of trials to come into your life. Dumarating, hindi mo inaasahan. Di ba? Sabi mo, bakit dumating ito? Bakit may problemang ganito? Ano ang gagawin ng mananampalataya? Hindi na mag-church. Di ba? Aalis sa church. Dumating ang pagsubok sa family, aalis sa church. Nagkaroon ng karamdaman, aalis sa church. Nawala ng trabaho, aalis sa church. Because of these trials, because of these testings, natatakpan nito ang iyong mga mata para makita ang Panginoong Hesus. May pagsubok, hindi mo makita ang Panginoong Hesus. Bakit? Kasi hindi naman tayo sanay sa may pagsubok eh. Hindi naman tayo sanay na merong ganito araw-araw. Kaya pag dumating ito, hindi mo nakikita ang Panginoon. Nalilimutan natin, ang sabi ng Panginoon, gagawa ako ng daan doon sa walang daan. I will make a way when there seems to be no way. Maglalagay ako ng tubig doon sa walang tubig. Yan ang pangako ng Panginoong Hesus. I will never leave you nor forsake you. Not only God saved you, He also promised that He will be with you always. That alone is a blessing sa iyong karamdaman, sa problema ng iyong pamilya, ano man ang iyong pinagdadaanan. Ang sabi ng Panginoon, yes, you are saved, but I have good news for you. Not just you are saved, I am with you. Nalala nyo, Shadrach, Meshach, and Abednego, inihagis sa apoy, pagsubok. Sabi, hagis nyo yan, parusahan yan, patayin yan. In their trial and in that fire, God showed Himself. Ano ibig sabihin mga kapatid? Sa iyong pagsubok, sa iyong trial, sa iyong apoy na akala mo masusunog ka, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kasama mo ang Panginoong Hesus. Hindi ka lang ligtas. Ang Panginoon ay kasama mo. Romans 8:28. For we know, guys, you know this. For we know that all things work together for good. Lahat ng bagay, for good. For those who love God and who are called according to His purpose. Now, siguro, sa mga nagluto sa inyo, no? Nagluto kayo ng, hindi ko siguro, sige, magsipaw ng, halimbawa, sinigang, no? Merong asin, siguro may paminta, may gulay, may luya. Now, sino sa inyo ang kumakain ng asin lang? Medyo maalat, baka magkaroon ko ng sakit sa bato. O gulay lang, pwede naman siguro salad. O sabihin mong tubig lang, may tubig, okay din. Sino kumakain ng karne na hilaw? Di ba? Parang mahirap lutuin at mahirap kainin at ayon.
No, ngayon, pag halu-haluin mo, may asin, may gulay, may tubig, may karne, may paminta siguro, may sinigang mix. Siguro betchin, siguro, no? Betchin. Ngayon, meron ka ng sinigang. Yan ang sinasabi ng verse. Ang karamdaman, ang kasiyahan, ang problema, ang katugunan ng panalangin, pag pinagsama-sama, all things, pag pinagsama-sama yan, at ginagawa mo ang kalooban ng Panginoong Jesus, ang sabi ng Bible, all things work together for good to them who are called according to His purpose. Pag ginagawa mo at ikaw ay nasa kalooban ng Panginoong Jesus, ang lahat ng bagay, sa Tagalog, nagkakalakip-lakip, nagtutulungan para sa ikalalakas mo. Now, number 3 and last, God keeps on giving through our lives. God keeps on giving through our lives. Ano ibig sabihin nito? Let me simplify this. Ang iyong kaligtasan, ibinigay ng Panginoon sa iyo para ibahagi ang kaligtasan, soul winning. Amen. Hindi ka iniligtas ng Panginoon para sa iyo lang. Hindi ka iniligtas ng Panginoon para ikaw lang sa pamilya mo. Ikaw ay iniligtas ng Panginoon para ibahagi mo ang kaligtasan sa iba. Ikaw ay iniligtas ng Panginoon para ibahagi mo sa lahat. Sa kapitbahay, kung kanino man, ang kaligtasan ay binigay ng Panginoon sa iyo ay ibinigay sa iyo para ibahagi mo. Now, ang sabi ng banal na kasulatan, Ephesians 2:20. Ephesians 2:20. The Bible says, for we are His workmanship. In other versions, ang sabi ng Bible, masterpiece. Yan. Created in Christ Jesus for good works, which God prepared ahead of time. Sabi ito, ikaw ay nilikha ng Panginoon para sa mabuting gawa nang ikaw ay nilikha bago pa lang ikaw ipinanganak. Ikaw ay pinaluhan. God has a plan for you already. Meron ng plano ang Panginoon sa iyo. Bago ka palang maligtas, bago ka palang ipinanganak, ang plano ng Panginoon sa iyo, ang sabi ng Bible, which God prepared ahead of time. Bago ka palang ipinaglihi, bago palang nakita ang iyong nanay, ang iyong tatay, ikaw mismo ay may plano na ang Panginoong Jesus. And when God saved you, ang plano ng Panginoon sa iyo ay ibahagi mo ang kaligtasan na iyong nakuha at natanggap. Ang sabi ng Bible, Matthew 5:14-16, you guys know this verse. Ang sabi rito, let your light so shine before men. Diba? Ang iyong ilaw ay makita ng sanlibutan. Ang sabi dito, ang isang ilaw ay hindi iniilawan para takpan. Ang isang ilaw ay hindi iniilawan para itago. Ang sabi ng Bible, ang isang ilaw ay iniilawan para makita sa dilim. Now listen believers, ang sanlibutan po ay punong-puno ng kadiliman. Tayong mga mananampalataya, tayo ang may dala ng ilaw ng Panginoong Jesus. At yung ating ilaw dapat nakataas. Bakit? Para makita ng sanlibutan ang ilaw mo. Nadala mo ang ilaw ng Panginoong Jesus, ikaw ay iniligtas, ikaw ay binigyan ng ilaw para ibahagi mo sa ibang tao. No, 2 Corinthians 5:20. Therefore, we are ambassadors for Christ. Yan. Ano ibig sabihin ng ambassadors? We represent Christ. Yan. Ikaw ang nagre-represent sa Panginoong Jesus. Dala mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Dala mo ang magandang balita. Ang sabi ng Bible, we are ambassadors for Christ since God is making His appeal through you, through us. Sa iyo, ang kaligtasan, ang good news, ang blessing, dumadaan sa atin para ibahagi at ibigay sa iba. So, mga kapatid, ngayon pong Kapaskuhan, let me tell you this. God is using us
God is using you as a channel of His grace. Iniligtas ka ng Panginoon para ibahagi. Binless ka ng Panginoon para ibahagi. Tayo po ay ginagawang daanan ng Panginoon ng kanyang pagpapala. Tayo pinagpala, iniligtas, hindi para i-enjoy ang kaligtasan at blessing. God blessed us, God saved us, so we can share the blessings of God. No, ngayon pong Kapaskuhan, mga kapatid, sana po ating maalala na ang regalong ating natanggap sa Panginoong Yesus, ito po ay dapat nating ibahagi at i-share. The free gift of salvation, ibahagi natin. Mag-soul winning tayo. Mag-invite tayo. Pastor, binless ako ng maraming, Pastor, binless ako ng 13-month bonus. Ibahagi natin yan sa ating mga manggagawa. Amen. Ibahagi natin sa church. Bakit? Kasi ikaw ay daanan lamang ng pagpapala ng Panginoong Yesus. I hope and pray, ngayon po Kapaskuhan, yung regalo ng Panginoon sa atin, whether it's your salvation, whether it's your strength, your life, kung ano man po yan, ating ibahagi sa iba. Amen? At ating po kalimutan, if you're not yet saved, kung wala pa sa iyo ang bagong buhay sa oras na to, pwede ka magkaroon ng bagong buhay. Una, aminin mo makasalanan ka. Pangalawa, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Pangatlo, papasukin mo ang Panginoong Yesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. And bago tayo mag-pray, mga kapatid, kung gusto mo may makausap, you can talk to our preachers, to our pastor, para malinawan mo ang iyong mga katanungan. Tayo po sa mandaling manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Doon kami po yung magkalayo. Thank you, Lord Jesus, sapagkat may technology, Panginoon, na hindi kayang pigilin hindi kaya pigilin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming mga preachers and pastors, Panginoon. Salamat po sa aming tech team, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga nasa church ngayong umaga, Panginoon. Lord Jesus, I pray na yung pong libreng regalong kaligtasan, Panginoon, ito po ay aming ibahagi, Panginoon. I-share namin, Panginoon. Lord, salamat po sa dakilang regalo, Panginoon, ang pagbibigay ng iyong best gift, Lord Jesus, ang iyong anak, Panginoon. Salamat, Panginoon. Bless our fellowship. Bless the service, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Muli po, magandang umaga or tanghali po sa inyong lahat. And Merry Christmas po in advance. Happy New Year. And hopefully po tayo po muli magkita-kita sa darating na mga panahon. And wag po kayo mawawala. This coming Sunday, meron po tayo pananambahan. See you guys. And I hope and pray na tayo po ay patuloy na magpalakasan at magtulungan po sa gawain ng ating Panginoong Yesus. Again, maraming po salamat and happy New Year po and Merry Christmas po sa inyong lahat.